di ba? No? Ang follow-up question ni Natalie is also for you guys. I've noticed that their past MMFF films have been a platform for the hottest and most promising love teams. Can you share ano yung nakita mong strength and unique charm ng Maton or Snoreen? Charming naman talaga sila, nag-work sila yung sa mga una nilang mga series. At saka magaling talaga, Maris is very talented. Diba? Hindi natin pwedeng i-discount yun o disregard. Talented talaga si Maris. Si Anthony Jennison naman, hindi natin pwedeng i-deny na meron din siyang kakaibang brilyo pag pinapanood nyo sa mga sa screen. Kaya nung sinabi ng management at ng star na isama natin itong sabi ko, let's go. Sabi ko, isama natin sila. Go ako agad. Kasi kahit si Maris, noon pa yan lagi siyang kasama sa movie ko pero hindi natutuloy. Alright, thank you guys. Our next question is for Direct June from Chad of Manila Feed. Marami na kayong hit comedy movies pero Direct, how different or challenging ang gumawa ng isang vice ganda na pelikula? And why it took you so long before kayo nagkatrabaho? Before nyo gawin ang movie, ano ang request ni Vice sa'yo? So it's a three-part question. So yung una muna, how challenging is it? It is. It's definitely challenging because we're telling a story that is going to reflect the situation of so many Filipino families. But at the same time, we want it to be entertaining. And at the same time, siguro, more than anything, my concern was how do I help Meme embrace the character in a way that she's also going to feel very comfortable. Because she confessed this to me, and I know that from the very beginning, meron siyang hesitation, meron siyang fears that she's going to be working with this brilliant cast of dramatic actors, and she's going to be involved in a lot of intensely dramatic scenes. But believe me when I say that Meme is a brilliant actor. Hindi niya lang na-realize yun, hindi niya lang pa na-embrace yun. And kasi paniniwala ko, and this is something I always say in my workshops, when you witness a comedian cry, is also the time that you witness true devastation. Alam niyo, yung kapag isang komedyante ang nagpaiyak at naiyak ka doon, mawawasa ka. Parang si Tito Dolphy dati, ilan na naman yung dramatic films niya, di ba? Tatay Kunay, Marcoba. But those are the performances that stayed with us. And si Meme possesses that same kind of power. And as Bambi, she's funny, she's delightful, she's really funny. But at the same time, she's also heartbreaking and affecting. And to be able to balance those extreme emotions, it's no joke, hindi madali yun. And I can honestly say that Vice Ganda delivered and accomplished it with absolute mastery. Pero Vice, ang tanong, were you scared to get out of your comfort zone? I wasn't scared to get out of my comfort zone. I was scared to not deliver. So okay ako lumabas. Ang kinakatakot ko, yung hindi ko ma-deliver, hindi ko mapanindigan. Kaya I had to make sure na ma-deliver ko to at mapanindigan. Kaya kalakip nung takot ko, kailangan kong kumilos. Kaya nag-request ako kay Direct June. Ano yung request ni Vice sa'yo? Yung tanong dito, before niyo gawin yung project? Nag-workshop ka na. Nag-workshop. What kind of workshop? One-day one-on-one workshop. Okay. Yun, kasama siya and si Tita Malu. Sabi ko, hindi ko kaya humarap dito sa mahuhusay ng mga aktor na to nang wala lang, nang yabang lang yung bit-bit ko. Hindi. I was so insecure and I thought it was okay. I acknowledged my insecurity at sabi ko, I needed to do something kasi alam ko namang merong lacking sa akin eh. Diba? Kaya ko na magpataway, gamay ko na yun eh. Diba? Kaya kong mag-adlib, kaya kong sumama sa pag nagbe-brainstorm sila at meron ako maibibigay. Pero yung drama, this is something new. Kaya kailangan, simulan ko siyang maunawaan. Kailangan meron akong matutunan. Kailangan meron akong
maihanda sa sarili ko, sa katawan ko, sa utak ko, para pag dumating ako doon, hindi puro yabang lang yung bitbit ko. Kaya it was a humbling experience kasi I knew for a fact na since day one, nung nakasama ko silang lahat, hindi ako pinakamagaling sa set na yun. At kaya kailangan kong atupagin yung pagtulungan ko yung sarili ko para at least makasabay man lang sa husay yun. Ito, Malung, baka pwede ka mag-share? How was that workshop with Vice? Napaka-special. Naiyak ako. Oo, kasi alam mo yun, parang paghuhubad ng kaluluwa. So, maganda yun. Unang-una, ang kinatuwa talaga, alam mo yung pagiging makatotohanan. Yung pag-amin sa ano ang meron ka ngayon, anong strength mo, anong weaknesses mo, ano ang gusto mong gawin. So it was a choice. It was a decision. And thank God that I am instrumental, no, sa kanyang pag-explore, sa kanyang discovery. At yun, ramdam ko talaga yung kailangan kasi yung kaiguturan, yung honesty, kasi lahat naman dyan kailangan manggaling sa isang katotohanan. Lumabas yun. So, doon talaga nabuksan siya kung madali yung comfort zone. Then it became uncomfortable kasi may uncomfortable moments sa workshop. Pero na-transcend, nalampasan at nakikita natin at sa tulong din, syempre, andun din si Direk, yung yung path na nagabayan ng mahusay, ng malinaw, mahusay at buong damdamin at totoo. At alam ko, nagtagumpay talaga sila. At makikita nyo yan. Pagdating ng Pasko, yung revelasyon na yan. Nice! Sa bagong Vice, ganda. Kaya ang sarap din na, ang swerte ko kasi, bago pa gawin yung pelikula, nandun na si Direk at saka si Tita Malu to equip me bago ako magsimula. At sobrang laking biyaya na hindi lang ko siya kasama bago gawin, kasama ko siya habang ginagawa kasi nasa cast siya. So nandun siya to guide me all the way para abangan yung mata ko, abangan yung kinikilos ko, abangan. So nandun siya, kaya napakaswerte ko. At ang swerte ko rin na siya yung tumulong sa akin, siya yung nag-workshop sa akin. Ang swerte ko sa kanilang dalawa. It was very hard at that time. It was very hard. Yeah. Tapos nagawa naman. Kasi nag-share no, kasi nung sinabi niya yung paghuhubad ng kaluluwa, parang nung nag-workshop ako sa kanya, that was the time I was about to restart my therapy. Yun yung time na magsisimula ulit ako mag-therapy. So nung win-workshop niya ako, durog ako ng mga panahon. Durog ako, pero hindi ko siya na-address. Durog ako, pero hindi ko siya nakikita kung gano'n siya kadurog. Natulungan nila ako dun sa workshop. Kasi nailabas ko yung mga nasa sa loob ko na nandito lang, hindi ko napapakawalan kasi hindi ko alam kung paano. So natulungan din nila ako. Natulungan nila ako. Kaya mahal ko to kasi lahat sila, kasi hindi ko lang sila nakasama sa professional. Personal talaga yung nangyari sa amin dito sa In The Breadwinner is, kahit yung shooting namin, yung paggawa ko ng pelikula, naging bahagi siya ng therapy ko. Kaya maraming salamat. Ganda. Natapos ko yung pelikula na napakaganda. I thought we were very successful doing the movie. And also, naramdaman ko na ang successful ko din na nagawa ko yung therapy ko habang ginagawa ko yung pelikula ko. Parang pareho ko siyang napagtagumpayan. Kaya thank you, Lord. Thank you! Alright, before I go back to Jumbo and Daisy, no? Jom, may tanong lang dito na may bardagulan ba with Vice na makikita namin sa movie similar sa trending na kulitan sa Showtime? Parang mas may bardagulan ng dalawa. Si Ate Baby. Talaga? Oo, mas On and off. Oo. Pero meron din kami. Meron din. Pero mas yung seryoso. Yun yung minsan hindi nakikita rin sa Showtime. Yung
paano kami seryoso. Oo, tama. Sila Lassie, MC meron din. Kasi sila nakikita namin nagbabardugo ng Pennywise eh. Kami ni Vice sa may Bartagulan, pero kami, love. Ay, Seryoso yung ano namin, yung pag-ibig namin sa Zedric. Kasi nga mag-asawa sila dito. O diba? Sabi ko sa inyo, comedy dito eh. Kasi nga mag-asawa sila. Yung in love kami sa isa't isa, promise. Yung gano'n. grabe naman. Pero malala, yung bardahan din malala. Kasi si Lassie, sa Taiwan pa lang, sa trabaho ko pa lang, kasama ko na siya. Kaya yung pamilya ko nakasama ko lang sa Pilipinas umuwi. Pero si Lassie, mula Taiwan hanggang sa Pilipinas, kasama ko siya. Di ba na-insecure si MC no? Na parang si Lassie ang kasama sa mga babies? Masyado kasi ako mabigat para sa aeroplano. Hindi, walang ganun sa amin. Yes, wala. Tsaka nung lalaki niya kasi magkasama sila ni Lassie sa kwarto sa Taiwan. Sabi niya, dito na lang ako sa Tokyo. Yes. Ayaw niya. Mas okay. Alright. Going back to Jumbo and Daisy, no? Parang, ano yung naging inspiration nyo in writing the story to make it relatable? I know the topic is already relatable, pero paano nyo pa yung nilakad? Nung binubuo namin yung kwento, medyo naging madali for us in a way kasi breadwinners din kami. So, natural na lumabas sa amin yung kwento. I remember, may tinanong si Daisy sa group namin. Sabi niya, bilang breadwinners, what's the craziest thing na kaya mong gawin para sa pamilya mo? So, hypothetical question lang. Tapos, ang sinagot ko, ako siguro kaya ko magpanggap na patay para makakuha na life insurance money. Kasi di ba, minsan kapag short ka, para kung ano rin tumatakbo sa isip mo, pwede ko ibenta kidney ko, ganyan. Siguro, naggawa namin siyang relatable kasi pinasok namin yung real life experiences namin as breadwinners dito sa pelikula. At saka dun sa mga na-interview namin, no, pinaghalo-halo namin yung mga yun. At yun, nakagawa kami ng isang magandang storya. Ako, simple lang. Pag payday kasi, lagi kaming gipet. So, parang, ano ba ito? Lagi tayong gipet. Ano bang pwedeng gawin? Tapos parang pag ini-enumerate ko, lahat ng napupunta yung lahat sa pamilya ko. Tapos parang eventually, lahat kami may ganong kwento pala. So, nung nagtanungan nga kami over brainstorm ng ganon, na-realize namin, we don't have to go too far. Kasi yung kwento, ayun, sabi ni ate kami yun, kwento namin yun, kwento na natin lahat yun. So, hindi talaga kami lumayo. As in, parang pag sa loob tsaka sa labas ng brainstorm room, lahat ng mga taong nakikita namin, naging inspirasyon namin sila. Tapos sa kanilang dalawa, sila pa talaga yung mukhang gipet pag baby. Oo. Parang komportable ng mga buhay nila. Parang lahat ng gusto nila matikman nila, di ba? Gipit pa yan sa payday life. Bread lang to. Bread lang yung kinain nila. Uy, pero ang ganda naman yung payday. Totoo yun. Yeah! Totoo yun. Pinagkakasya mo. At saka yung iba pagdating ng payday, wala na eh. Kasi ibabayad mo na yun, nagastos mo na yun bago mo pa nakuha. Diba? Ang tagal mo siyang pinagtrabahuhan 15 days, tapos nahawakan mo lang siya ng 15 minutes. Correct. Dumaan nga lang yung nasabi nila. Argus, ikaw naman! Kamusta? Ka-work si Meme sa first movie mo? Masaya po siya ka-work. Nakakatawa po siya ka-work. Pero ang role mo dito is ikaw ang anak ni Mommy Gladys sa ni Daddy Jong. O kamusta sila katrabaho? Ayun. Wala masabi. Sabi mo naman, mabait sila maging nanay tsaka po tatay. Kamusta ka-work si Argus? Napaka-cute. Talagang, wala, bata. Ganun, natural. At saka binibigay din nila yung best. Silang dalawa ni Kulo, talagang binibigay nila yung best. Kasi nakikita nila na, syempre ginagalingan din ng mga kasama nila. Kaya, ginagalingan din nila dalawa ni Kulo. At saka, alam mo mga bata sila, pero para silang matatanda ang tatarino nila. In fact, nagulat ako nung sumama sila sa brainstorming. Pagkatapos ng eksena na pack up, sabi ni Direk, pack up! Pumunta yan sa tent din ni Direk June, sabi niya, Direk, ang ganda na ginagawa nating movie, pero mas maganda siguro kung ganito, ang dami din ang suggestions. Pati shots ha, sinasabi Direk, parang mas maganda kung ganito yung shot. Grabe yung Argus at saka Kulon. Oo. Bilis lumaki. Ang bilis. Okay, Kokoy, ito naman, bilang kasama ka sa family ni Bambi in this movie, how was the family dynamic on the set?
Ano sa mas masaya sa set namin o sa set kasi ng pelikula? Charot. Dalawa kasi masaya walang dull moments kasi kahit pa meron kami mga kanya-kanyang plans. Lalo na kapag nasa set na kami. Oo tumatawid minsan. Pero pag nasa set na kami mismo, may kanya-kanyang kwento Actually, wala na natatapos sa kwento minsan kasi magkikwento minsan si Gladys, magkikwento siya. Tapos may input sa ganito. Ay, oo nga, ganito. Tapos meron na naman ganito. So, wala natatapos kasi lahat may input. Lahat parang komportable kasi sa set namin. Pero sabi mo, komportable ka sa set, pero sa Ken, sabi mo, di ba hindi ka komportable? Kasi sabi mo, di ba hindi ka, pag nag-aantay ka, minsan hindi ka makatulog. Kasi feeling niya binibidyo daw siya nila sa pagkakatulog. Oo, di ba? Kasi magkatabi yung kama nila, so feeling niya daw binibidyo siya. Kasi tuwing magkatabi daw siya nila, si Lassie nakatingin sa kanya, kasi tumutuloy yung laway dito. Parang gutom na hindi napapakain ng matagal na. Inuusog yung taping chair. Dahil komportable ako sa tent. Bibihis ka ako doon, wala ka pa. Oo, nabibihis si komportable siya. Ang ayaw niya lang, minsan nagkakapalit sila ng una ni Lassie. Nasabi niya, ba't ito yung una ni Lassie, may mga dugo. Uy, mga pumutok na tigyapo. Nasabi niya, sino kumain ba't may siya sa bisit dito? Uy! Family. Family. Hindi ka lang mga nakatrabaho lang dito. Thank you mga guys. Salamat. Vice from Hannah Mallorca of Inquirer.net. Marami nagsasabi na hindi kompleto ang MMFF kung wala si Vice ganda. Anong reaction mo dito? Nakaka-flatter naman yun kasi parang gusto nila akong kasama tuwing Pasko. Parang mas normal sa kanila pag nandiyan ako sa pag-Pasko. Parang iba pag wala ako. Kaya ang masarap sa pakiramdam kasi yung parang bahagi na talaga ako ng pamilya nila. Yun talaga yung bonus ko bonus na nakuha ko dito sa pagpasok ko dito sa show business. Yung bonus na para na ako naging miyembro ng pamilya ng napakaraming Pilipino. Bukod sa showtime, yung Pasko talaga, parang bahagi na talaga ako ng selebrasyon ng Pasko ng maraming Pilipino. Kaya natutuwa ako pag sinasabi nila yon. Kaya eto na nga po, gumawa kami ng magandang pelikula para sa inyo po talaga ito, para sa pamilya ninyo. Iikot ba kayo sa Christmas Day? Yes, of course. Alam trip ko yun Oo. Di ba? Ikot. Inaabangan niyo ng mga manonood, yung pag-ikot niyo.